Magsisimula na tayo sa tagpong ito kung saan nagtawanan ang apat na bilanggo at buong tapang nilang ipinahayag na wala silang kailangang itago dahil napakababa raw ng antas ni Ming kumpara sa kanila at lantarang minamaliit nila ang ating bida na parabang bata lang siya na naligaw ng landas. Ipinaliwanag nila na silang apat ay nasa antas ng martial saint kaya napakadali lamang para sa kanila na patayin ang isang martial guru tulad ni Ming, at habang sinasabi nila ito ay patuloy pa rin silang tumatawa ng malakas at ang kapal ng mukha talaga nila dahil halatang inakala nilang masisindak si Ming sa simpleng pagbanggit ng kanilang antas. Sa sumunod na panel naman ay may isa sa kanilang lumapit ng diretso kay Ming at sinabihan siyang mas mabuting magpakamatay na lamang siya upang manatiling buo ang kanyang katawan dahil kung sila pa ang gagalaw ay wala nang matitira kahit isang piraso nito. Ngunit bale sa halip na matakot ay nanatiling kalmado si Ming at tumingin sa kanilang diretso na parabang sinasabi ng kanyang mga mata na walang kapangyarihan ang banta nila sa kanya. Sinabi niyang kung may dapat magpakamatay ay silang apat dahil kung hindi ay mapipilitan siyang kumilos at siya pa ang madudumihan ng kamay dahil sa kanila. Agad na nagalit ang apat matapos marinig yun at isa sa kanila ang sumulong habang nagpapakita ng matinding intensyon na patayin si Ming sa sarili nitong kamay at dito ay kumilos na rin ang ating bida nang walang pag-aalanganin. Sa sandaling umatake ang kalaban ay mabilis na gumalaw si Ming at buong lakas niyang ibinagsak ang kanyang paa sa lupa, at sa lakas ng impact ay nabasag ang sahig at kumalat ang matinding puwersa sa buong paligid. Napaluhod ang umatake habang ang natitirang tatlo ay tumilapon at tumama sa pader sa likuran nila at doon sila napaurong ng puno ng takot. Hindi sila makapaniwala sa lakas na ipinakita ni Ming dahil wala pa itong ginamit na anumang teknik at purong pisikal na lakas lamang ang ipinakita nito at halatang napatunayan ni Ming na ang antas ay hindi kailangang ipagmamalaki sa salita kung kaya mo namang ipakita sa gawa. Sa kanilang isipan ay malinaw na hindi nila kayang harapin si Ming ng direkta kaya nagdulot ng tunay na takot sa kanilang puso. Nanatiling nakatayo si Ming ng kalmado habang ang apat ay nanginginig sa kinaroroonan nila. Ngunit sa sandaling iyon ay may isang sinag ng liwanag na biglang dumaan at tumago sa ulo ng apat na bilanggo. Sa isang iglap ay bumagsak silang lahat at namatay sa mismong lugar. Nagulat si Ming sa biglaang pangyayari at agad siyang lumingon sa paligid upang alamin kung sino ang gumawa nito. Ngunit wala siyang nakita kahit sino dahil ang umatake ay agad na nawala na parabang amoy na naalis ng hangin. Makalipas ang ilang sandali ay may dumating na mga tao at agad nilang pinagbintangan si Ming sa pagkamatay ng apat. Ipinahayag nila na pinatay ni Ming ang kanyang kapwa bilanggo at sinabi pa nilang ang mga iyon ay mga anak ng emperor. Kaya ang ginawa ni Ming ay isang malaking kasalanan na hindi mapapalampas at dahil dito ay ipinaliwanag nila na paparusahan siya dahil sa kanyang ginawa. Ngunit agad na naunawaan ni Ming ang buong sitwasyon dahil sa kanyang pagsusuri ay napagtanto niya na ito ay isang planong isinagawa upang patayin siya sa loob ng kulungan at nang mabigo iyon ay sila mismo ang pumatay sa apat upang ibintang sa kanya ang krimen. Naisip din niya kung totoo bang mga anak ng emperor ang apat na yun o kung isa lamang itong kasinungalingan upang lalo siyang mapahamak. Ipinakita ang susunod na tagpo kung saan naroon ang Shadow Master kasama ang dalawang prinsipe at ipinahayag nito na natapos na niya ang utos na ibinigay sa kanya. Pinatay niya ang apat na bilanggo at ngayon ay maibabaling na nila ang sisi kay Ming upang maaari na nilang parusahan ito kasama ang kanyang clan at lahat ng may kaugnayan sa kanya. Tumawa ang prinsipe at ipinahayag na kahit bumalik pa ang kanilang tiyahin ay hindi nito mailigtas si Ming dahil mabigat ang kasalanan na ipinapataw dito at ayon sa kanya ay mananatiling nakakulong si Ming. Kapag dumating ang tamang oras ay gagamitin nila ito upang makuha ang bangko kapalit ng kanyang kalayaan at kung hindi ito papayag ay hahatulan ito ng kamatayan. Nagpahayag naman ang 39th Prince na ngayon ay bahagi na si Ming nito dahil sa kanyang katayuan. Kaya kung hindi napatay ni Ming ang mga anak ng emperor ay mahihirapan silang isakatuparan ng kanilang plano laban sa kanya. May pagdududa ang prinsipe kung totoo bang mga anak ng emperor ang apat na napatay. Ngunit kinumpirma ng 39th Prince na ang mga yun ay tunay na mga anak ng emperor kahit na sila ay mga anak sa labas. Ipinaliwanag niya na noong kabataan ng emperor ay magulo ang kanyang buhay at marami itong naging anak bukod sa mga opisyal na kinikilala. Sa dami pa nga ng mga anak ay umabot ito sa 400 at bukod pa roon ay mayroon pang iba na hindi kinikilala ng opisyal na pamilya at parang hindi ka makapaniwala sa ganoong bilang. Ipinaliwanag pa ng 39th Prince na noong kabataan ng emperor ay kahit sino na magustuhan nito ay nilalapitan niya kaya nagkaroon ito ng napakaraming anak sa labas.
Bagaman ang mga batang ito ay hindi alam ang kanilang tunay na pagkakakilanlan bilang mga royal prince ay taglay pa rin nila ang dugong maharlika kaya mataas ang kanilang cultivation. Pagkarinig nito ay natawa ang prinsipe at pinuri ang 39th prince dahil sa paghanap nito sa kanyang mga kapatid sa labas at sa kanyang pananaw ay wala ng paraan para makaligtas si Ming sa sitwasyong ito. Lumipat ang tagpo kay Ming kasalukuyang nasa loob ng kulungan at nakahiga ng tila walang iniintindi sa mundo. At dumating si Ruzu na may dalang pagkain na agad na ikinagulat ni Ming ng husto. Tinanong niya kung bakit ito naririto at paano ito nakapasok sa ganoong lugar. Ipinaliwanag ni Ruzu na bilang personal maid ni Ming ay responsibilidad niyang alagaan ito, kaya nagdala siya ng pagkain upang matiyak na maayos ang kalagayan nito at idinagdag pa niya na hindi niya ipinaalam kina Mei Rusian at Zhang Heng ang tungkol sa pagkakakulong ni Ming. Sa isip ni Ming ay napagtanto niya na napakataas ng talento ni Ruzu kumpara sa iba, kaya malamang ay gumamit ito ng sariling teknik upang makapasok ng hindi napapansin at kinumpirma ito ng Invisible Sword na ang lakas ni Ruzu ay higit pa sa karaniwang martial arts god, kaya nitong itago ang presensya nito kahit sa harap ng mas malalakas na masters. Tinanong ni Ruzu si Ming kung ano ang magiging hatol nito dahil narinig niyang ang sinumang pumatay ng miyembro ng royal family ay pinuputulan ng ulo at nag-alok din siya na ilabas si Ming kung uutusan siya nito. Ngunit kalmadong ipinaliwanag ni Ming na hindi mahirap para sa kanya na makatakas mula sa kulungan at ang tunay na problema ay ang implikasyon nito sa royal family at sa emperor dahil kung tatakas siya ay para na rin niyang inamin ang krimen at lalo lamang lalala ang kanyang sitwasyon. Nag-alok muli si Ruzu na ilabas siya ng palihim at tumakas na lamang sila palayo. Ngunit tumanggi si Ming dahil maaapektuhan ang katayuan ng kanyang asawa kapag nangyari ito at kung tatakas siya matapos akusahan ng pagpatay ay bababa ang dignidad at reputasyon ng kanyang asawa. Upang mapanatag si Ruzu ay inilabas ni Ming ang golden token at ipinakita ito sa kanya. Sinabi niya na huwag itong mag-alala at sa halip ay alagaan na lamang sina Xian at ang iba pa at pinagbawalan din niya si Ruzu na bumalik muli sa kulungan. Pagkatapos nito ay pumasok si Ming sa loob ng golden token at nagpasya siyang gamitin ang pagkakataong ito upang mag-ensayo. Kaya sa halip na mabahala ay ginawa niyang oportunidad ang kanyang pagkakakulong. Ipinahayag ni Ming kapag natapos niya ang training ay magiging member siya ng Golden Army at sa puntong ito ay wala nang makakagulo sa kanya. Matapos siyang mawala ay napunta siya sa kanyang Spirit Sea kung saan naroon ang kanyang master at doon ay humarap sa kanya ang captain ng Golden Army na agad na nagpaliwanag na magsisimula na ang kanyang pagsasanay. Ipinahayag na dadalhin siya sa isang lugar na tinatawag na Soul Fighting Ground. Sa lugar na ito ay mayroong mga sinaunang martial artists at mga espiritu mula sa iba't ibang panahon na may pisikal na anyo at lubhang mapanganib at kinakailangan niyang labanan ang lahat ng mga ito at ang panganib ay kapantay ng pakikipaglaban sa isang emperor. Idinagdag pa na karamihan sa mga trainees na pumapasok dito ay hindi nagtatagumpay at namamatay sa loob ng lugar na ito at tanging ang mga makakatalo sa lahat ng kalaban ang makakalabas. Pagkatapos ng paliwanag ay bigla siyang naglaho at naiwan si Ming sa loob ng Soul Fighting Ground, at sa harap niya ay lumitaw ang isang itim na kaluluwa kasabay ng isang makapangyarihang master na agad nagpakita ng intensyong umatake. Sa harap ni Ming ay lumitaw ang isang anino at sa loob nito ay naroon na isang kaluluwa, isang soul master na kailangan niyang labanan. Sa simula pa lamang ay agad na inilabas ni Ming ang kanyang espada at ginamit ang kanyang yin-yang slash technique. Tinamaan niya ito ng direkta sa gitna at hinati sa dalawa na dahilan upang maglaho ang kaluluwa. Ngunit sa kanyang pagkagulat ay muli itong nabuo na parang walang nangyari, at napakunot ang noo ni Ming at napaisip kung saan nanggagaling ang mga kaluluwang ito at kung tunay bang mga multo ang mga ito o mga kaluluwang may pag-iisip pa rin. Ipinaliwanag ni Bame Ing na ang mga ito ay mga martial souls at sinabi nito na kapag ang isang tao ay nakabuo ng kanyang martial soul ay maaari niya itong ilabas mula sa kanyang katawan ngunit hindi ito magtatagal sa normal na mundo. Gayunpaman sa isang espesyal na espasyo tulad ng Soul Fighting Ground ay nagiging perpekto ang kondisyon para manatiling buhay ang mga ito sa loob ng mahabang panahon. Dagdag pa niya na maaaring mawasak ni Ming ang kanilang anyo sa bawat laban ngunit hindi niya sila tuluyang mapapatay o mawawala dahil hindi niya alam ang kanilang pinagmulan. Sa puntong ito ay nagsalita rin ng Invisible Sword at ipinaliwanag na kahit ang mga martial souls na ito ay walang sariling kamalayan ay taglay pa rin nila ang kani-kanilang natatanging kakayahan at lalaban ang bawat isa gamit ang sariling teknik, kaya maaari itong gamitin ni Ming upang palakasin ang kanyang sarili.
Pinayuhan siya na gamitin ang mga laban na ito upang punuin ang kanyang melting pot na magpapataas ng kanyang martial status. Napaisip si Ming at sinabi na nasa martial guru level siya at narinig niyang sa yugtong ito ay kailangang punuin ang melting pot upang maabot ang mas mataas na estado. Ipinahayag niya sa kanyang nalalaman ay maaaring hatiin ang landas sa dalawang direksyon, ang isa ay ang holy position at ang isa naman ay ang earthly position. Pagkatapos ay nagtanong si Ming tungkol sa mga dating master ng kanyang mga kasama at kung hanggang saan ang kanilang narating. Ipinaliwanag ni Bame Ing na ang kanyang dating master ay umabot lamang sa earthly position at hindi naabot ang holy position, at gayon din ang sinabi ng Invisible Sword na ang kanyang master ay hindi rin nakalagpas sa martial guru earthly position. Dagdag pa ng Invisible Sword na ang status ay nagpapakita lamang ng antas ng lakas at kapag ito ay tumaas ay maaari kang maging kapantay ng martial saint kahit nasa martial guru ka pa lamang. Ngunit ang holy position ay ibang antas pa dahil kahit nasa martial guru ka pa lamang ay maaari ka nang lumakas ng higit pa sa isang martial god. Ipinaliwanag din niya na upang maabot ang holy position ay kinakailangan ng matibay na pundasyon at ang pagpapaunlad ng pisikal na katawan at kung mapapabuti ang foundation ay maaaring umabot ang katawan sa isang divine level. Dahil dito ay nagtanong si Ming kung bakit hindi sinusubukan ng ibang martial artists na tahakin ang ganitong landas kung napakalaki ng benepisyo nito. Ipinaliwanag ng Invisible Sword na ang dalawang yugto na ito ay nangangailangan ng napakaraming resources. Kaya karamihan sa mga tao ay pinipiling dumiretso sa susunod na level upang mas makatipid, mas pinipili nilang maging martial god agad kaysa pagdaanan ng mas mahirap na proseso ng pag-abot sa holy position. Ngunit binigyang diin ng Invisible Sword na kung pagtutuunan ni Ming ng pansin ang kanyang status ay malaki ang magiging pakinabang nito dahil hindi lamang lalakas ang kanyang katawan kundi magbabago pa ito tungo sa isang mas mataas na anyo ng pag-iral. Sa huli ay napagtanto ni Ming na upang mabuo ang kanyang pundasyon ay kailangan niyang paunlarin ang parehong holy position at status habang pinapalakas ang kanyang pisikal na katawan at ipinaliwanag ng kanyang master na kung status lamang ang pag-uusapan ay maaari na siyang maging martial saint o kahit martial god. Ngunit kung ang holy position ang pag-uusapan ay isang napakahirap na landas ito na kakaunti lamang ang nakakaabot. Ipinaliwanag ng Invisible Sword kay Ming na mayroon siyang isang scroll na naglalaman ng special technique na maaaring makatulong upang sabay na mapataas ang kanyang status at holy position. Ayon dito ay upang mapabuti ang kanyang foundation ay kailangan muna niyang sumipsip ng malaking dami ng radiance sa kanyang katawan at kasabay nito ay i-absorb ang 5-color divine light gamit ang enerhiya ng 100,000 crystals. Sinabi naman ni Bame Ing na kaya niyang ibigay ang paraan kung paano i-absorb ang 5-color divine light ngunit wala siyang magagawa pagdating sa radiance dahil wala siyang kakayahan na ibigay iyon. Binuksan ni Ming ang scroll at pinag-aralan ang nilalaman nito at napagtanto niya na kailangan muna niyang palakasin ang kanyang katawan upang kayanin ang pag-absorb ng 5-color divine light, at pagdating naman sa pagkuha ng mga kinakailangan ay nagpasya siyang kunin ang mga crystals mula sa kanyang monument. Pumunta siya sa kanyang merit monument at humingi ng 5-color crystals, at bagaman agad siyang binigyan ay ipinaliwanag sa kanya ang napakataas na presyo ng mga ito. Napagtanto ni Ming na aabot ito sa milyon-milyong halaga, ngunit dahil kinikilala siya ng kanyang merit monument ay pinayagan siyang kunin ang mga ito sa pamamagitan ng utang. At kaya naman ay agad na niya itong inabsorb sa kanyang katawan, at sa sandaling matapos niya itong gawin ay naramdaman niya ang malaking pagbabago na tila napuno siya ng isang uri ng divine power. Pinuri siya ng Invisible Sword at iminungkahi rin ito na maaari niyang makuha ang primordial aura mula sa parehong pinanggalingan ngunit binigyang diin na napakahalaga at napakamahal nito. Ngunit kalmadong sinabi ni Ming na mayroon na siya nito at nagulat ang Invisible Sword dahil hindi nito inaasahang taglay na pala ito ni Ming. Ipinaliwanag ni Ming kung paano niya ito nakuha mula sa Xuanshan Great World kung saan may isang napakalaking ulo ng Divine God sa ilalim ng tubig na naglalabas ng napakalakas na hininga na kanyang naipon at pinino upang maging spiritual stones. Dahil kumpleto na ang kanyang mga kinakailangan ay pinayuhan siya ng Invisible Sword na agad pag-aralan ang teknik na nasa scroll na tinatawag na 5-body training technique. Binuksan ni Ming ang scroll at mula rito ay sumabog ang maraming sinag na bamalat sa kanyang katawan at umupo siya sa gitna ng mga liwanag na iyon at sinimulan ang pagmaster ng bagong teknik. Kasabay nito ay ang mga martial soul sa paligid ay tila kumilos at lumapit sa kanya na para bang tumutugon sa kanyang enerhiya.
At sa sandaling ganap niyang naunawaan ang teknik ay pinakawalan niya ang kanyang enerhiya mula sa dalawang daliri at itinuro sa harap. Ipinahayag niya na sa tulong ng mga martial souls na ito ay maaari na siyang maging isang martial guru na nasa earthly position at patungo sa heavenly position. Naramdaman ni Ming na tila nabasag ang mga kadena na pumipigil sa kanyang pisikal na katawan at sa kanyang pag-abot sa holy position, kaya naniniwala siyang ang kanyang katawan ay patuloy na mas lalakas ng higit kaysa dati. Kinumpirma ito ng Invisible Sword at ipinaliwanag na ang mga limitasyon ng kanyang katawan ay unti-unti nang nawawala at bagaman hindi pa agad makikita ang malaking pagbabago ay sigurado itong sa hinaharap ay magiging walang hanggan ang kanyang potensyal. Ipinagpatuloy ang pagpapaliwanag tungkol sa limitasyon ng katawan ng tao at kung paano ito nagiging hadlang sa tunay na lakas ng isang martial artist dahil ang bawat tao ay may mga shackles na naglilimita sa kanilang kakayahan. Kapag ang mga shackles na ito ay nabasag ay unti-unting nagbabago ang kanilang mga pandama at nagiging higit na matalas kaysa sa karaniwan. Ang pang-amoy ay umaabot sa antas ng isang bihasang master. Ang paningin ay nagiging tulad ng isang mandaragit na ibon na nakakakita ng biktima mula sa napakataas na lugar at ang pandinig ay nagiging mas sensitibo kaysa sa isang paniki na lumilipad sa dilim. Ngunit higit pa rito ang tunay na pagbabago dahil ang pisikal na lakas ng isang tao ay karaniwang nakatali sa limitasyong hindi lalampas sa 1 bilyong puwersa at ito ang natural na hangganan na itinakda sa katawan ng tao. Ipinaliwanag na kapag ang lahat ng shackles na ito ay tuluyang nabasag ay nagkakaroon ng napakalaking pagbabago sa katawan at lakas dahil ang pisikal na puwersa ay maaaring lumampas sa 10 bilyong puwersa na naglalagay sa isang tao sa ganap na ibang antas ng kapangyarihan. Sa puntong ito ay ipinaabot ni Bame kay Ming na matapos mabasag ang lahat ng shackles sa kanyang katawan ay tuloy-tuloy na pumapasok ang divine light sa kanyang katawan habang patuloy niyang minamaster ang bagong teknik at ipinahiwatig nito na ang kanyang pag-iral ay unti-unting umaakyat sa mas mataas na antas at papalapit siya sa pagiging isang divine god na magsisilbing unang hakbang sa kanyang mas mataas na landas. Nagpatuloy ang ating bida sa kanyang cultivation ng walang tigil sa loob ng 3 buong araw at sa panahong ito ay patuloy niyang pinapalakas ang kanyang katawan at pinapanday ang kanyang bagong natutunang teknik. Matapos ang 3 araw ay sumabog ang napakalakas na enerhiya mula sa kanyang katawan at malinaw na naramdaman ang kanyang breakthrough. Umangat ang kanyang status patungo sa Heavenly Martial Guru level at ang lakas na taglay niya ngayon ay higit na mataas kumpara sa dati. At sa sandaling ito ay naramdaman ni Ming na tila may sariling kamalayan ang kanyang katawan at ito ay kumukonekta mismo sa mundo. Sa sumunod na sandali ay inilabas niya ang isang Golden Guard badge at agad itong naglabas ng kakaibang enerhiya na bumalat sa kanyang paligid at nagdulot ng pagbabago sa kanyang kinalalagyan. Sa isang iglap ay naglaho ang kanyang presensya at muli siyang lumitaw sa isang kakaibang espasyo kung saan may isang napakalaking mapa na nakalatag sa kanyang harapan. Ang mapa ay napakalawak at puno ng hindi mabilang na landas at maliliit na tuldok na kumakatawan sa iba't ibang mundo, at namanghasiming sa laki at lawak ng kanyang nasasaksihan dahil ang bawat tuldok ay tila may sariling buhay at kahalagahan. Sa kanyang pagtingin ay una niyang inakala na ito ang susunod na yugto ng kanyang pagsasanay kung saan kailangan niyang harapin ng isang makapangyarihang kalaban ngunit agad itong nilinaw ng Invisible Sword. Ipinaliwanag nito na ang nakikita ni Ming ay hindi isang larangan ng labanan kundi isang napakalawak na representasyon ng buong universe. Ang bawat maliit na tuldok sa mapa ay isang mundo at kabilang dito ang kanilang kontinente na isa lamang sa napakaraming bahagi ng napakalawak na kabuuan at dagdag pa ng Invisible Sword na sa mapa ay makikita rin ang mga sinaunang nilalang na mas makapangyarihan pa kaysa sa mga divine beings. Dumating ang commander at ipinahayag na ito ang ikalawang yugto ng kanyang pagsasanay na ang layunin ay hindi pakikipaglaban kundi ang pagbuo ng pundasyon sa pamamagitan ng pag-unawa sa kabuuang anyo ng mga mundo. Ipinaliwanag na ang bawat miyembro ng Golden Guard ay kailangang dumaan sa prosesong ito kahit isang beses sa kanilang buhay dahil napakahalaga nito sa kanilang hinaharap at sa kanilang tungkulin sa 5 Dynasty. Ang gawain ni Ming ay kabisaduhin ang buong mapa at unawain ang pagkakaugnay-ugnay ng mga mundo. Ngunit hindi ito isang simpleng gawain dahil binigyan lamang siya ng 3 araw upang makabisado ang napakalawak na mapa. Tinanggap ng ating bida ang hamon ng walang pag-aalinlangan at agad niyang ina-activate ang kanyang Tai Divine kasama ang kanyang mataas na kakayahan sa pag-unawa upang mapabilis ang proseso ng kanyang pagme-memorize, at sa loob ng 3 buong araw ay patuloy niyang pinagtuunan ng pansin ang bawat detalye ng mapa habang sinusubukang kabisaduhin ang bawat landas at bawat mundo na nakapaloob dito.
Matapos ang 3 araw ay huminga ng malalim ang ating bida at inamin na parang napakalawak ng mapa, at kahit pag ginamit niya ang kanyang Tai Divine ay hindi niya ito ganap na nakabisado. Gayunpaman ay naramdaman niya na napakalaki ang kanyang natutunan dahil tila lumawak ang kanyang isipan at mas naging malinaw ang kanyang pag-unawa sa kabuuan ng universe. Sa sandaling matapos ang itinakdang oras ay agad siyang ililipat sa susunod na yugto gamit ang kapangyarihan ng kanyang golden token at muling nagpakita ang captain upang ipaliwanag ang susunod na pagsasanay. Ipinahayag na ito ang ikatlong yugto kung saan ang lugar na kanyang napuntahan ay may guho na tinatawag na Tianting Ruins, isang espesyal na virtual na mundo na kung saan ang may mga golden token lamang ang maaaring makapasok. Ipinaliwanag na mayroon lamang siyang 3 araw upang maghanap ng anumang espesyal na bagay sa loob ng mga guho na ito at anumang kanyang matagpuan ay maaari niyang angkinin. Gayunpaman ay nakadepende sa kanyang kapalaran kung may makukuha siyang mahalagang kayamanan o wala. Matapos ang paliwanag ay muling nawala ang captain at naiwan si Ming sa loob ng Tianting Ruins, at sa kanyang pagmamasid ay napagtanto niyang kakaiba ang paraan ng pagsasanay ng Golden Guard dahil una ay ipinakita sa kanya ang napakalawak na mapa ng universe at ngayon naman ay binigyan siya ng pagkakataon na makakuha ng kayamanan mula sa mga sinaunang guho. Ginamit ni Ming ang kanyang kakayahan upang suriin ang paligid at sinabayan ito ng paghingi ng tulong kina Beiming at Invisible Sword upang gamitin din ang kanilang mga pandama sa paghahanap ng anumang kakaibang enerhiya o kayamanan sa loob ng lugar. Lumipas ang 3 araw ngunit wala siyang natagpuan kahit anong espesyal na bagay at maging ang kanyang 2 spiritual companion ay walang naramdaman na kakaiba. Ipinaliwanag ng Invisible Sword na maaaring napakatagal na ng mga guho na ito at maraming beses na itong napuntahan ng ibang trainees, kaya malamang ay nakuha na ang karamihan sa mga kayamanan. Gayunpaman ay napansin nito na ang lugar ay puno pa rin ng enerhiya kaya iminungkahi na gamitin na lamang ni Ming ang pagkakataon upang mag-cultivate at maghanda para sa mas mataas na antas tulad ng heavenly position na nangangailangan ng napakaraming resources. Ipinaliwanag na upang maabot ang antas na ito ay kakailanganin niya ng mas maraming crystals kumpara sa kanyang ginamit noon at maaaring umabot ito sa 6 na beses ng dami na dati niyang inabsorb. Nagulat si Ming sa dami ng kinakailangang resources dahil nangangahulugan nito na kakailanganin niya ng napakalaking halaga na aabot sa trilyong martial god coins upang mapataas ang kanyang cultivation at napagtanto niyang sa kasalukuyan ay wala siyang sapat na yaman upang suportahan ang ganitong kalaking gastos, kaya nagkaroon siya ng pag-aalinlangan kung paano niya ito makakamit. Iminungkahi ng Invisible Sword na maaaring kailanganin niyang ibenta ang kanyang bangko upang makuha ang kinakailangang resources. Habang ipinaalala naman ni Beiming na ang pera ay panandalian lamang at ang tunay na mahalaga ay ang cultivation na mananatili sa kanya habang buhay. Naalala ni Ming ang nangyari sa kaarawan ng prinsesa kung saan ibinahagi niya ang kita ng kanyang bangko at dahil dito ay tumaas ang halaga nito sa paningin ng maraming tao at napagtanto niya na kung ibebenta niya ang kanyang bangko ay maaari siyang makakuha ng mas malaking halaga lalo na kung hihingi siya ng tulong sa prinsesa. Nagpasya siyang hintayin muna ang pagbabalik ng prinsesa upang makipag-usap at maibenta ang kanyang bangko sa mas magandang presyo bago gumawa ng susunod na hakbang. Sa huli ay napagdesisyonan ni Ming na wala nang silbi ang manatili pa sa lugar dahil wala na siyang makukuhang espesyal na bagay. Kaya inilabas niya ang kanyang Golden Order badge at ini-deactivate ito upang makaalis sa lugar. At dito magtatapos ang chapter na ito at kung gusto mong malaman kung ano ang mangyayari sa bangko ni Ming at kung paano pa siya lalago, i-subscribe at i-like ang video para hindi kayo makapalampas ng susunod na recap. Hanggang sa susunod na chapter.